Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, humarap na sa media matapos itong arestuhin ng kapulisan. So ano nga ba ang mga ganap sa pangyayaring ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Feb 24, 2026, si Francis Leo Marcos ay inaresto ng mga operatiba mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG-NCR sa loob ng isang hotel sa Pasay City matapos masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court or RTC Branch 294 ng Parañaque City. Dito po sa isang live na ipinost ng Napolcom ay nagharap itong si MG at saka si Mr. Francis Leo Marcos. Ito po yung kanilang naging statement. Let's watch this. Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Medyo ka-alala ko sa sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko, at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na itong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys, na puksain ang tao na ito kasi mandarambong yan. You know this, hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwa-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwa-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW, guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang bininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanila. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon po yan makukulong. Kasi literal na hindi po tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede ka. pala yung adjust fixation din Sorry pala po. ng media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako Ganyan pala yung adjust fixation lang, ipinahiyan nyo ako sa buong Pilipinas. nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao. Mainit ang paghaharap ni Mr. Francis Leo Marcos and Mr. MG or Makagago na siyang nagsampa ng kaso bilang unjust vexation dito po kay Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos.
Ayon po sa ulat, ang pagsisilbi ng warrant ay isinagawa habang siya'y kumakain o nanananghalian sa isang hotel. Ito ay napukaw ng matinding interes sa social media dahil hindi inaasahan ni Mang Husin mismo ang biglaang pagdating ng mga pulis habang siya'y nasa kanyang live broadcast. Kasabay din ito sa kanyang interview ay binigyan siya ng pagkakataon na magsalita na ilabas ang kanyang sariling statement patungkol sa pagkakaaresto nga sa kanya dahil according dun sa mga media na naroon ay binigyan siya ng chance ipagtanggol ang kanyang sarili at itong kanyang sinabi. Let's watch this. Ano binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakulit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang po, ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistama, 2020 pala, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rankesyo ako daw yung nagmura, kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang just fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo waran mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Uting na sa'yo! Ayon po sa pahayag ng National Police Commission or NAPOLCOM, ang pag-aresto ay may kaugnayan sa kasong multiple unjust vexation na may ugnayan sa kanyang allegedly unauthorized wearing ng Philippine National Police PNP uniform. Ang akusasyon ay nakabatay sa isang viral na larawan na kumalat online kung saan si Mang Husin ay pinapakita na nakasuot sa isang ceremonial police uniform na hindi naman otorisadong isuot ng isang sibilyan o hindi lisensyadong miyembro ng PNP. Ang hindi otorisadong pagsusuot ng uniform ng PNP at ang posibleng pagpapanggap na may otoridad o kapangyarihan ng mga kapulisan ay maaaring ituring na paglabag sa batas. At kahit na hindi paganap na naiharap sa korte ang kabuong kasong ito ang dahilan ng warrant na inilabas ng hukuman. Hindi lamang ang isyu ng uniforme ang binibigyan pansin ng otoridad. Ayon sa NAPOLCOM, mayroon ding seryosong alalahanin tungkol sa paggamit ni Mang Husin ng iba't ibang pangalan, passport at birth certificate, pati na rin ang allegedly presence ng unauthorized security personnel na maaaring sumama sa kanya, entourage o grupo. Nagpadala ng formal communication ng NAPOLCOM sa Department of Foreign Affairs or DFA at sa Philippine Statistics Authority or PSA para sa document verification upang alamin kung tunay o hinulaan ng anomalya ng mga datos at dokumento ni Mang Husin. Pinapayag ng mga opisyal na hindi nila tatantanan ang investigasyon lalo na kung may element ng panlilinlang, pang-aabuso sa sistema o paggamit ng huwad na pagkakakilanlan o simbolo ng otoridad. So bago pa man po maganap ang lahat ng ito, narito po ang naging report. Mr. Norman Mang Husin aka Francis Leo Marcos abay inaresto ng mga kapulisan dahil sa patong-patong na kaso na ito. Panoorin natin. Morning, sir. Bakit? I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mang Husin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. February 24 ang isa sa pinakaantay ng maraming mga kahombre at ilan sa mga galit at talaga namang gustong kumuha ng or makuha ang hustisya sa pamamagitan ni Mark Jason Warnakulahewa or Makagago. Ngayong araw ng Feb 24 ay nagkita at inaresto na sa according po dun sa post ni Mr. Makagago or Mark Jason, Francis Leo Marcos aka Norman Mang Husin arrested now. Magkikita tayo Norman sa kulungan ngayon. Yun ang ilalive ko. Ito po yung kanyang sinabi. At sa mga post din ni Makagago ay makikita natin na naka-posas na, naka-bracelet na itong si Norman Mang Husin dahil naaktuhan po siya sa isang kainan, sa isang resto na siya po ay nagla-lunch at dito na po dumating yung kanyang warrant of arrest. Sabi ni Jason, ginagago ko lang palang mga kahombre ko Norman, ibahin mo ako sa lahat, hindi mo ako kaya.
magbe-veil mo yan, uulitin natin yan all year long hanggang sa makakuha ng hustisya ng mga OFW at mga taong niloko mo. So, ito po yung mga photos na ipinost ni Mr. Mark Jason or Makagago sa kanyang Facebook page na talagang siya po ang tumutok at naging representative ng ilang mga OFW na nakaranas ng scam netong si Mr. FLM or Norman Mangusin. So this time is talagang makikita natin dito sa susunod na videos na hindi siya umattend ng hearing kasi po may nakala ang hearing Isa lang. yun at kailangan niya po umattend at may kita Ano na? dito sa kanyang mga mukha na medyo O, yasay dalawa. siya dahil alam Dalawang niya yasay. hindi magandang maghaganap. Panoorin natin. Sige, up to you. Swahe, meron. 500 grams deep fry lang, salt. Di bale ganito, order mo ako ng 2 steak well done sa sa Ginsadon. Itawag ko mo. Lahat na ikutin ko may aquapana, kayo lang walang aquapana. Sabihin mo lang wala, huwag mo sabihin face out. Ang dami, kahit saan nakapupunta may aquapana eh. Ha? Iyo, sabihin mo lang wala, huwag mo sabihin face out. Ano tong... Walang steak kahit anong steak, no? Pinaka-check ko pa sila. Marami rin silang Pagka wala, dapat nag-order na kayo sa Ginsa doon para hindi naman ako maghintay ng napakatagal. Yes. Beef steak Tagalog. Ano na lang kami, sir? Pork steak. O pork steak Tagalog. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Mm. Alias Francis Leo Marcos? Hindi.